Amen, Brad? Salamat sa Panginoon. Saan si Brother Rigel? Wala. Amen. Yon ang buhay ni Isra. Pagka aralin ninyo yung Book of History, katulad binanggit doon sa ating bibliology, 4x4 nga ang Biblia eh. In the Old Testament ha. In the New Testament, ganun din. 4x4. Parang construction nga yan siya eh. 4x4. Kasi ang Old Testament is divided into 4 sections. And then in the New Testament, again, is divided into 4 sections. The same ang pagka-construction ng Old Testament and New Testament. Alright? Yung Book of Torah, yung Book of Moses, Genesis until the Book of Deuteronomy, and Joshua until the Book of History, until the Book of Job, parang ganon. Then Book of Psalm or Book of Job until Songs of Solomon is the inspiration of the writings, and then the last is the prophets section. Okay? And the prophet section is divided into 2. The major prophets or the major prophecy, and then the minor prophecy. Okay? And at the same time, they are concluded as minor prophets because konti lang ang sulat, parang ganun. No? Ganun siya. The major prophecy started from the book of Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Daniel. And then, Book of Hosea down to Malachi is the minor prophecy. Yan. Pag alam niyo yan, ang pagkahati-hati ng Biblia, hindi kayo maliligaw. Alright? When you are talking about history, it is the history of the Israelites. Kaya nga sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang sabi niya sa Bible, sabi niya, the Bible is the greatest Odyssey of the Israelites. What does it mean if you are talking about Odyssey? Odyssey is the greatest journey of Israelites. The Bible is talking about Israelites. Alright? Kaya ang mga atheists pag nagtanong, what is the best proof that the Bible is true and God is true? May mga tanong atheist eh. Anong sagot? Pwede mong sagutin one of the greatest proof that God is true is that Israel is alive. Yan. Kasi yung mga Hudyo na yan ang magpapatunay, isa yan sa magpapatunay na buhay ang Diyos, na may Diyos. Ganun yan. Pag sinabi ng atheist, pag marami siyang tanong, sabihin mo, mag-aral ka muna ng Biblia bago ka magtanong. Inaaral niya kasi science eh. Ganun. No? Si Isra is the leader when he returns from Persia to Jerusalem, the second batch. Tama yung sinabi ni Brother Silver. Kasi ang first batch, ang nanguna doon ay si Zorobabel. Si Zorobabel. Okay? The son of Shealtiel. Lineage yun ni Jesus Christ, si Zorobabel. And second batch, si Isra, he lead almost 2,000 families. Okay? Men and children going back to Jerusalem. Alright? Second batch. At ang third batch ay si Nehemiah. Okay. So, yung tatlong leader na yon, nung bumalik sila sa kining Jerusalem, natagpuan na nila ang Jerusalem, nag-mix na intermarriage. Nag-mix na. Kaya may Samaritan kung tawagin. So, no wonder, nung ginawa nila, nung rebuild nila ang second temple, mayroon na silang maraming kalaban. Yan. At ang kalaban nila, si Sanballat, the Horonite, si Tobias. Kaya pag mayroon kayong pangalan na Tobias dyan, mag-ingat kayo ha. Kawawa na basta. Kalaban ng mga Israelites yan eh. The Ammonites yun eh. At sunod si Gershom of Arabia. Yung Arabia, biblical yan.
Kasi mga ano yan eh, mga lahi ni Sheba and Dedan yan eh. Oh. And Sheba and Dedan plays one of great role in the Ezekiel chapter 38, which is Saudi Arabia. Amen? Hindi sila lumalaban. Sa Biblia, hindi sila lumalaban. Kuan lang sila, yung neutral lang, neutral. Neutral lang sila, di ba? Makikita niyo man din eh, na ganun ang ginagawa nila eh. Dito sa Saudi Arabia, hindi sila lumalaban sa Israel, kundi neutral lang sila. Tatanong sila, kumbaga, sa pagdating sa palisiya ay talagang nag-scrutinize sila. No, ganun. Kasi ganun man ang role nila sa Ezekiel chapter 38. Amen, brad? Salamat sa preaching. Ay, napakagandang yan ang mga preaching, ha? Oh, lahat kayo, magpipreach na dito. Bahala, nagmagalit sila. Oh, para matuto kayo. Okay? Amen? Sinunod magpa-preach si brad? Tisoy na dapat. Tisoy. Pag wala si Tisoy, siguro kung sino sumunod, yun, maghanda. Oh, tapos sunod-sunod na. Yung mga bago, kailan magpe-preach? Kailan magpe-preach yung mga bago? Bago na sunod ko. Ha? After ko pa basta. Ha? After ko yata si ano. Oh. Gusto kong makita din yung mga bago magpe-preach na. Bahala na, wag niyo lang sabihin sa akin ha na mga kapatid, magsimba tayo doon sa Quiapo ha. Baka mamaya marinig kong ganyan sabihin niyo. Hindi talaga kayo nakikinig sa pagtuturo. Baka sabihin niyo, kapatid, yung kaligtasan natin ha, kailangan gumawa tayo ng mabuti. Wag niyo ituro sa akin ito ha. I-correct na lang natin, no? Mga basic 'yan eh. Mga basic teaching 'yan. Baka sabihin niyo, mga kapatid, talagang para makarating tayo ng langit, magpakabait tayo. Mga congressman, mabait sa president. Ang magpapagligtas sa atin ang ating pananampalataya. Amen. Alright? Pananampalataya natin kay Hesukristo. Amen? Ganun lang. Huwag kayong mahiya. Malay nyo, ma-expose kayo. Pag ma-expose kayo, makilala kayo ng mga pastor, mag-preach kayo. Pag bahala na, ganun lang ba? Kailan pa kayo matuto? Amen mga kapatid? Salamat sa preaching niyan, Brad. Tapos huwag kayong mahiya pag nag-preach naman. Bira. Kailangan hampasin mo to. Sabi ni Brad Limuel, lagyan natin ng pako para paghampas, malusot niya. Mga kapatid, amen. Purihin ng Diyos. So, just give me 30 minutes sa ating pag-aaral about Christology. Okay? Pag nagturo ako mga kapatid, huwag niyong kalimutan naman. Pag nagturo ako, huwag niyong kalimutan kung ano tinuturo ko para matuto tayo, ha? Okay? Now, very important kasi to pag nagtuturo tayo. Kasi ako, pinapaliwanag ko ng mabuti kung paano ang doktrina natin. By hearing itself, kung paano tayo nagpapaliwanag, ay pwede niyong sundan. Walang problema. I don't care. Kung gayahin ninyo ako, gayahin ninyo paano mag-preach, paano mag-teach, I don't care. Do it. Do not worry. Okay? After all, ang kapurihan sa Panginoon, hindi sa atin. Amen ho ba? Now, the continuation sa ating pag-aaral, mga kapatid. Brad, salamat Brad. Dito ka Brad. Brad Edsel, dito na. Brad, huwag ka nang mawala Brad ha. Tuloy-tuloy. Amen? At dalhin mo na si Sister Joy, yung asawa mo. Amen. One of the reasons for the incarnation of Jesus Christ in the New Testament. Again, ano yung incarnation? Incarnation is to embody in the flesh. Lagyan ng katawan. Kaya ang term natin kay Jesus Christ is what? Nagkatawang tao. Hindi naging tao. Nagkatawan. Nagkatawang tao ba ang Diyos ba? Okay? Kasi marami kang maririnig na nagsabi, si Jesucristo ay naging tao. Ganon. God become man. Ganon. Hindi. God is 100% God and yet 100% man also. Ganon. Parang ganon ba? 100% God, 100% man. Parang ganon. No? Sa New Testament, makikita mo minsan ang isang passage ay it talks about Jesus Christ being human. Kaya umiyak siya. Okay? Kung ang passage na ito, Jesus Christ is praying unto God the Father because He is human. Ganun.
But if God or Jesus Christ make miracles like bumuhay siya ng patay at nagpagaling, He is God. Yan. Parang ganun ba? Kasi pag-aralin ninyo si Jesus Christ sa Christology, two areas. His person, His personality ba? At saka His works. Ang personality ni Jesus Christ, also two. Okay? Ano yon? His deity. Deity means God. Means Godhead ba? His deity, or ang pagka-Diyos niya, and His humanity. Yan. Okay? Ganon sa Christology, ha? Para hindi tayo magkaligaw-ligaw. Kasi yung iba, inaral lang yung humanity niya. Kaya therefore, no wonder, ang pagkakilala na kay Hesus Kristo, tao lamang. Ganon. Ganon siya, ha? Ganon ang paliwanag natin. Ganon ang explanation. Kasi pagdating sa argumento, mayroong mga grupo dyan magsabi na talagang si Hesus Kristo ay tao lang na. Bakit? Umiyak nga siya. Kung Diyos pa siya, ba't siya umiyak? Tama naman. Kasi humanity ang pinag-usapan natin eh. Iba ang deity, iba ang humanity. Alright? Ganon. Kung sabihin natin Diyos siya, ba't siya iiyak? Natural, hindi iiyak ang Diyos. Because He is also human, kaya ganon. Amen mga kapatid? Now, one of the reasons for the incarnation of Jesus Christ, incarnation meaning in the New Testament, ito ay tinatawag na Christophany. Christophany. Now, sabi nga dito, one of the reason, isa sa mga rason ay to destroy the works of Satan. Yan. Para sirain ang gawain ni Satan, ng diablo, ng demonyo. Ano ang trabaho ulit ng demonyo? In John 10:10, in John chapter 10 verse 10, ang trabaho ng demonyo ganito. The thief cometh not but for what? Number 1, to steal, and to kill, and to destroy. Yan ang trabaho ni Satanas. Yan ang trabaho ni Satan, mga kapatid, sa mundo. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Yan ang ministry ni Satan. Kaya no wonder in the entire Bible, ang gusto ni Satanas, to steal, to kill, and to destroy. Gusto niya pigilan, kapatid. Gusto niya pigilan si Jesus Christ mismo. Ang pamilya gusto niya sirain. Ganun ang trabaho ni Satan, mga kapatid. Tandaan niyo yan. Pero ang trabaho, ang ministry ni Jesus Christ, what? I am come that they might have that we might have life, and we might have it more abundantly. Tayo yan mga anak ng Diyos. Amen mga kapatid? Now, to destroy the works of Satan in John chapter 12 verse 31. Brad, buksan mo, Brad. John chapter 12 verse 31. To destroy the works of Satan. Anong sinabi diyan? Now, malapit na si Jesus Christ ipako sa cross. Ang sabi niya, now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Kaya lagi natin tandaan, dito sa mundo mga kapatid, ang prinsipe dito, prince of the power of the air, ang prinsipe dito si Satanas. Kaya nga sabi na the God of this world, God small God of this world sa Book of Corinth. Kasi si Satan mga kapatid, he is the prince of the power of the air. Okay? He invested billions of dollars in the air. Okay, in the air. Ibig sabihin sa media. Media is the word, that media word is from the word mediator. Okay, si Satan gusto din niyang maging mediator. Gusto niyang maging Diyos din ba? Kaya he invested millions in media. Kaya ang media, pag pumasok ka sa media at ginamit sa hindi magandang paraan, wasak ang tao dyan. Bakit? Dyan nag-invest si Satan. Sa media. At alam naman natin yan. Pag ang demonyo mag-invest ng malaking pera sa kining mga mainstream media kung tawagin,
Kaya no wonder, pag makita mo sa media, pag binabayaran mo, grabe yan, magsalita. Sisirain talaga yung pagkatao mo. Ganun yan. Nakikita, di ba yun? Oo, ganun yun. Alright? Okay. So, anong sinabi ni Jesus Christ dyan? Nung malapit na si Paco sa krus, mga kapatid, anong sabi dyan? Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out. Oh. I-cast out. Sino yon? Si Satan. So, Jesus Christ destroying the works of Satan. Oh. Ganon yon. In Hebrews chapter 2, verse 14 and 15, Brad. Tingnan mo, Brad. Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Anong sabi dyan? For as much then as the children are partakers of flesh and blood. Oh. He also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Yan. Ano sabi dyan, mga kapatid? Tayo, we are the children, partakers of the flesh and blood. Ang ibig sabihin nyo, mga kapatid, tayong mga anak ng Diyos, ay we are in the fellowship of the suffering of the Lord Jesus Christ. Kaya tama yung sinasabi na kung si Hesukristo ay nag-suffer, alright, ang mga manampalataya, ganun din. Ganon din, because we are in the fellowship of the suffering of Jesus Christ. Kaya nga ang sabi dyan, then as the children are partakers of flesh and blood, alright? Flesh and blood, ibig sabihin suffering of Jesus Christ yan. He also himself, si Jesus Christ, likewise took part of the same. Oh. Ganon. Flesh, kung ano ang dinaranas ng tao, dadanasin din ni Hesukristo. Kung anong dinanas din ni Hesukristo ang suffering, dadanasin din ng tao. Yan. Alright? But the death of the Lord Jesus Christ, destroying Satan ba? Bakit? Kasi Satan has the power of death, that is the devil. Mga kapatid, pag hindi ka mananampalataya, ang unang palatandaan kung bakit si Satan ay may kapangyarihan sa iyo, alam mo kung ano? He has the dominion of your life. Tandaan niya. Makikita mo nga ang sin, ang kasalanan ba ng tao ba? Makita mo may dominion talaga sa kanya. May power ba? May kapangyarihan ba? Oh, pag hindi ka ligtas, pero pag anak ka na ng Diyos, sin has no more power in you. Kaya no wonder, do not tell me, ng isang manampalataya, wala talagang pagbabago. Mayroon at mayroon. Oh, pag-aralin mo yung Biblia, mga kapatid, no? Yung tinatawag na anthropology, or kahit hamartiology, ibig sabihin, ang sin, the doctrine of sin and the doctrine of man, pag-aralin mo yan, makikita ninyo na ang tao, talagang imposible na naging anak siya ng Diyos, wala siyang pagbabago. Bakit? Meron at merong pagbabago yan. Sa malalim na pag-aaral, ha? Kaya madidifferentiate mo ba? Mabigyan mo ng distinction ang isang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Mabigyan mo ng larawan yan. Klarong-klaro. Oh, amen? But remember, the death of the Lord Jesus Christ destroying the power, destroying the devil who has the power in our life. Amen, mga kapatid? Kaya nga doon sa book of Ephesians sabi, where's the sting of death? Oh. Wala. Saan ang kamandag ng kamatayan? Wala. Oh. Where's the sting of sin? Oh. The sting of sin is the law. Parang ganun ba? Binanggit yun doon eh. No? Amen, mga kapatid? And first, in verse 15, anong sabi dyan? And delivered them who through fear of death. Niligtas tayo, yung mga tao ba na mayroong lifetime subject to bondage? O yan, sinabi dyan, no? And delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ibig sabihin,
ang isang hindi mananampalataya mga kapatid, makikita mo rin na may fear of death siya. Yung hindi mananampalataya, malalaman mo na may fear of death siya. Oh, lifetime pa. Kaya no wonder, pag nag-uusapan natin yung kamatayan, natatakot yan. Oh, ganun, natatakot siya. Pero ang isang mananampalataya, isang anak ng Diyos, abay, hindi matatakot sa kamatayan yan. Amen nga yan eh. Oo, huwag mo lang sabihin na, Pastor, saan kamatayan mo? Oh, doon sa kalsada, na wasak-wasak sa gasaan, pambihira naman. Hindi ba pwedeng hindi na lang magising sa umaga? Parang ganun ba? Ang hirap naman, no? Sabi, Pastor, saan ang, saan yung appointed death mo? Doon sa loob ng, doon sa loob ng beer house, pambihira naman. O isa naman, nandoon sa sabungan, nasa gitna ng pambihira naman. Anong klaseng kamatayan yan? Hindi ba pwedeng pag mamatay ka, stroke ka na lang dyan, diretsyo na, o gano'n. Di ba? Parang gano'n ba? Pero pambihira, pag ang kamatayan mo nandoon sa gitna ng kung saan-saan. Dapat ang kamatayan mo sa church! Oh! Kristo eh. Oh, Kristo kasi sa sabungan kasi may Kristo doon eh. Bihira kasi daw si Jesus Christ daw. Minsan sa kining revolto ni Jesus Christ, di ba nakaganon eh. Nakaganon eh. Sabi ng mga 70 Adventist, 2000 na yun nun, babalik eh. 2024 na ngayon, di pa bumalik si Jesus Christ eh. Mali ang computation, brad. Oo. Oo, ganun. Kaya ganun eh. Kaya gumanon yung mga yung mga nagsasabong. Oh. Oh, ganun. Oh. Memorize pa kung sinong pag natalo 'yon, ay alam na kung saan. Oh, bakit nawala 'yon? Si brother Oh. Mahirap 'yon. Oh, alam na lang, memorize na lang tao eh. Pero Biblia hindi kinala memorize. Oh. Now, so we know that the ano nangyari? Oh, wala nang brad, palitan tin to brad. Isa pa sabi ko sa'yo. Yun. Yun. So we know mga kapatid that the death of the Lord Jesus Christ is destroying he that has the power of death, and that is the devil. Okay? And niligtas. Yan, deliver them. Niligtas tayo ng Diyos who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Amen mga kapatid? So, in 1 John chapter 3 verse 8. Tingnan natin, brad. 1 John chapter 3 verse 8. 1 John chapter 3 verse 8. He that committed sin is of the devil. Kita mo yan, mga kapatid. Pag nagkasala ka, ay sa demonyo ka. Hindi ibig sabihin na pag nagkasala ka, mapunta ka na impyerno. Magbantay kayo dyan, ha? Hindi ganyan ang understanding dyan, ha? Ibig sabihin, ang nature ba, na pag nagkasala ang tao, ito'y pagpapatunay lamang na talagang ang nature natin ay sinner. Masa demonyo ba? Ganon. Kasi wala mang, lahat naman tayo, hindi naman, porket anak ka na ni Diyos, hindi ka na magkakasala. No, mali ka dyan. Magkakasala at magkakasala ka pa rin. Pero hindi garapal. Yun ang kagandahan. Kasi mayroon talagang, ang hindi mananampalataya or walang kaligtasan mga kapatid, alam mo naman pag nagkasala yan, garapal talaga. Oo. Pero iba yung anak ka ng Diyos. Kasi ang kasalanan mo hindi garapal. Hindi ba yung pag nagmura ka at talagang 10, tapos kung makipag-isip ka ng masama, grabe. Kung makakatay ka ng dyan, or ano man, pag makapagnakaw ka, grabe. Awayin mo ang asawa mo, grabe. Parang walang pinagkaiba ba sa mundo ba? Grabe. No? So, ang ibig sabihin, he that committed sin is of the devil. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, alam na natin na yung kasalanan talaga, dalawa lang naman yan eh. Godly, wicked. Jesus Christ, Satan. Dalawa lang naman yan. So, lagi nating alalahanin na pag nagkasala tayo, abay, hindi maka-Diyos yan. Kundi, maka-demonyo yan. Amen? Ganon yan. Kasi yung iba, may nagtanong na sa akin yan. Pastor, paano to? Sinabi, dito, ganito, ganyan. Who committed sin is of the devil. Ayos. Ayos yung mo. Ganito yan, paliwanag mga kapatid, para huwag kang maligaw. For the devil sinned from the beginning, for this purpose, the Son of God
was manifested that He might destroy the works of the devil. Alam naman natin na sinira talaga ni Satanas yung magandang relasyon ng tao at saka ang Diyos doon sa Garden of Eden. Tama? Alam naman natin yan eh. Dahil kay Satan, nasira yon ang magandang relasyon natin sa Diyos. Kaya, ang ginawa ng Diyos, si Jesus Christ ay namatay sa krus. Para pagbayaran yon. Yung penalty ng kasalanan. Ang penalty ng kasalanan, mapunta ka ng impyerno. Pag binayaran ng Diyos yon, hindi ka na mapunta doon, punta ka na ng langit. Tama ho ba? Ganyan ha? Ganyan ang soteriology natin. Ganyan ang kaligtasan. Ganyan ang doctrine of salvation natin. Amen ho ba? So, we know that the purpose of the death of the Lord Jesus Christ is destroying the works of Satan. Amen ho ba? Last verse. Revelation chapter 20 verse 10. Revelation chapter 20 verse 10. And the devil that deceived them, yung demonyo daw, nandaya sa tao. Pagka si Satanas, dinaya talaga ng tao, niloko ba? Pag may mandaraya, ibig sabihin, si Satan yan ha. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire. Okay. Was cast into the lake of fire. Lake of fire, yung nagdagat-dagatang apoy. And brimstone. Asupre. Saan ka makakita ng brimstone? Sa bulkan. Hindi ka makita ng asupre dito. Wala mga asupre dito. Makakita ka ng asupre, brethren, sa bulkan. Doon mo makikita at ang asupre ng bulkan, iba pa rin ang asupre na nagmula sa langit. Yung pinapaulan ba ng Diyos ba doon sa, kuan ba? Doon sa kining Sodom and Gomorrah. Yung property noong bato sa bulkan kumpara sa bato na pinaulan ng Diyos doon sa Sodom and Gomorrah, even nowadays is 100 times more powerful than the asopre doon sa bulkan. Tandaan niyo yan. Alright? At sabi dyan, si devil, ang demonyo, ang diablo, mga kapatid, si Satanas was cast into the lake of fire and brimstone were the beast. Sino yung beast? There is first beast and second beast. First beast, alam mo na kung saan yung taong yan. Ang second beast, si Satanas na yan. And the false prophet. Grabe, mga false prophet, sigurado alam niyo kung sino mga false prophet na, mga bulaang propeta ba? Yung mga bulaang propeta na nagpapahayag na mga salita ng Diyos na mali-mali, yan yung mga yan. Yung mga iba-iba mga sinasabi na hindi biblical, alam na. And shall be tormented day and night. Alam niyo ba yung day and night, Pastor? Di ba sa bagong heaven and earth, mayroong sinabi doon, no more night. Tama? No more night. Tama? Agree? Agree ba? No more night. Tama? Pag sa bagong heaven and earth, new heaven and earth, bakit dyan binanggit? Day and night. Ibig sabihin, mayroon pa palang gabi at araw. Yari ka, Pastor. Yung Biblia mo, nag-contradict na. Yari ka na. Paano may paliwanag yan ngayon? Pag may magtanong sa iyo, may nagtanong na sa akin yan, Brad. Simple lang sagot niyan. Yung day and night na sinabi dyan, hindi po ibig sabihin, sa Greek word in English, sa Greek word na Bible into English, ay incessant ang ibig sabihin. Incessant meaning, it does not mean that something to occur. Ibig sabihin, isang bagay na talagang yon ang mangyayari. Ibig sabihin, yung day and night binanggit dyan, sa mga Bible scholars, it is an incessant word. Ibig sabihin, it does not something actually to occur, that there is day and night, but what? The agony, yan. The torment, yung paghihirap ba ng tao, ng katawan ng tao. Yan ang ibig sabihin ng terminology yan. Kaya nga, importante talaga mayroon tayong Greek na Bible talaga. Tapos marunong tayo mag-Greek.
Yan ang maganda. Yari ka na. Kaya nga lang hindi mayroon mag-Greek eh. Oo. So, ibig sabihin, hindi siya something to occur, but what? It does mean ang kahulugan niya is the anguish, yung pagnanangis mo, yung katulad nung rich man doon sa Book of Luke, chapter 16. Oo. Na talagang ang sakit niya ay talagang katulad ng walang tigil, kundi forever. Walang tigil and it is forever, brethren, na paghihirap mo. Na ibig sabihin, whole cycle of the day and night, di ba? Day and night, di ba? Sa Biblia, di ba? Day and night is complete, composed of one day, di ba? Parang ang umpisa ng oras natin, 24 hours, di ba? 24 hours a day ay one day and one night yun eh. Di ba? Tama? Oh, di ba? Parang ganun. Oh, ang cycle mo forever, ibig sabihin. Okay? So, it reconciles. Kasi, pag heaven ang pinag-usapan natin, kapatid, wala nang night. Okay? Wala nang night. Bakit? Jesus Christ is the light. The Lamb of God is the light. Siya ang ilaw. Siya ang liwanag. Amen, mga kapatid? Sige lang, araw tayo. Pag hindi natin maintindihan, tagatagalan, maunawaan din natin yan. Alright? So, next, what is the reasons of the incarnation of Jesus Christ? One is to destroy the works of the devil. Alright? Kaya si Jesus Christ nandito sa lupa. Amen ho ba? Next, okay, just give me 12 o'clock, maghihinto tayo. To give us an example of a holy life. Would you agree with me that Jesus Christ is the example, the model of our life to be godly? Agree ba kayo? Oh, amen ho ba? Matthew chapter 11 verse 29 to 30. Okay. Matthew chapter 11 verse 29 to 30. Take my yoke upon you. Sabi ni Jesus Christ. Oh. Bakit din nasabi yan? Sabi niya, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. And verse 30, for my yoke is easy, and my burden is light. Parang si Basil Valdez yan, pastor. Ayos, ano? Okay, balik po sa 39, Brad. Unawain natin. Anong purpose dyan? Anong rason kung bakit si Jesus Christ ay nag-incarnate? To have an example or to give us an example of a holy life. Okay, ganito yan. Ang yoke is yogo. Saan mo nakikita ang yogo? Sa pag nag-araro ka sa liig ng kalabaw or kabayo man yan o kaya'y baka or donkey man yan. Tama ho ba? Pag nag-araro ka. Agree? Okay. Now, ang yugo ay simbolo ng what? Bakit may yugo ang nag-araro? Ha? Bakit may yugo siya? Ano ang hinihila niya? Araro. Pag naghihila ang kalabaw, okay? Pag naghihila ang kalabaw, kabayo, donkey, or baka, pag naghihila yan, mabigat ang dinadala nila. Okay? Alright? So, ibig sabihin, ang yoke is a symbol of what? Heavy burden. After all, yan naman ang tinukotokoy dyan. Tama? Heavy burden. Okay? Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ilagay mo ang yugo ko sa iyo. O, ibig sabihin, kasi si Jesus Christ din, may burden din, may yugo din siyang dinala. Oo. Pero ang pagkakaiba, kapatid, iba ang Diyos, iba rin ang tao. May pagkakaiba yan. Pag ang tao ang bumira ng heavy burden na nandito sa liig niya para makarating sa paroonan, abay,
Talagang hihingalin ka. Now, I will tell you, if God will pull that heavy burden, is it easy or is it hard? Tell me. Di ba? Naunawaan nyo ngayon? Oo. Kaya nga laging sinasabi ni Jesus Christ, nabigatan ka ba? Ano? Magsusuicide ka na ba? Bakit? Sobrang bigat na ninadala mo. O, di ba? Uy, manalangin ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos, pag ilagay niya ang yugo sa'yo, there is a greater power to pull the heavy burden. Oh. Pero yang mga yan, kapatid, hindi yan basta-basta na lamang na sinabi ng Panginoon. Mayroon siyang sinabi, huwag niyong kalimutan. Learn of me. Yan. Ano, nakita niyo? Learn of me. Kita niyo, pag nasa Diyos ka, do not forget that you must also learn of Him. Aralin din natin siya ba? Bakit? Pag naaral mo si Jesus Christ sa Christology natin, pag nalaman mo talaga kung sino si Jesus Christ, He is God. He felt what naramdaman din ni Jesus Christ kung ano din ang nararamdaman natin. Bakit? At some point, si Jesus Christ ay human naman eh. Human din naman siya eh. Tama? Kaya naunawaan niya ang paghihirap natin. Bakit? Siya dumanas din ng ganun eh. Pero wag ka. Bakit? Kasi pag pinaandar na ni Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos, ano tingin niyo ba? Ano sabi doon? Sino ba yung nagbanggit? Ganina ba yung binanggit? Anong sinabi doon sa Jeremiah chapter 33:3 ba yan? Brad? 33:3? Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things, which thou knowest not. Grabe talaga. Hindi mo alam, Brad. Kikita mo kung paano nagsalita ang Diyos dyan. O, hindi mo alam. Mayroon pang ang versikulong sabi, is there too hard unto me? Sabi ni Jesus Christ. Sa ano pa lang? Sa ano din? Sa Jeremiah din yun eh. Is there anything too hard for me? Wala. Wala yung posible sa Panginoon. Alam niyo yan. Tama ho ba? O, balik tayo doon sa Book of Matthew, Brad. Learn of me. Sabi, learn of me. Aralin niyo ako. Kilalanin niyo ako. Sumunod kayo sa akin. Sabi nga, the greatest, if you want safety in this world, sabi daw, kung gusto niyo ang kaligtasan dito sa mundo, kaligtasan ba sa mga kapahamakan yan ba sa labas ba? Oh. The greatest safety talaga, Brad, alam niyo kung saan? Sa Diyos. Pag nasa Diyos ka, safety talagang buhay mo. Believe me. Totoo yan. Biblical yan. Kasi sinabi, pag sa Diyos ka, you are safe. You are safe. Oh, you are safe. Saan ko ba nalagay yung versikulong yun? Oh. Basta, mayroong versikulo nagsabi, pag nasa paglilingkod ka sa Panginoon, safety ka. Safety ka. Alright? So, sinabi dyan, for I am meek and lowly, meek meaning without any complaint. Without any complaint. Meek and lowly. Napakababa lang. Ordinaryo. Ordinary lang. Parang walang problema. Parang ganun lang. Pag may kabigatan ka, pag nasa Panginoon ka, maging ordinaryo lang yan, kapatid. Alam niyo? Oh, believe me. Oh. For the word's sake. Believe the word of God. Not me. Oh. And ye shall find rest unto your soul. Yung ye shall find rest unto your soul, it is enough to be a security. Sigurado ka. A security that when you are in God, when you put something, your burden in your life, you put unto God, yan yung sinasabi bang Pastor, ipasa Diyos na lang natin. Parang ganun ba? Nalala ninyo? Minsan sabihin natin, ipasa Diyos lang natin yan. Oo. Pag ang Diyos kasi ang kumilos dyan, iwan ko lang. Walang magagawa yung taong yan. Parang ganun ba? Yan ang ibig sabihin yan. And verse 30, anong sabi? For my yoke is easy. Bakit ang yugo ng Diyos ay easy, magaan? Because there is a greater power to pull it. Greater power to pull it. And that power and that strength is from God.
not yours. And my burden is light. Bakit? It is the Lord God who make the burden to be light. Amen ho ba? Naunawaan nyo ba ninyo mga kapatid? Okay. Move forward. 1 Peter chapter 2 verse 21. 1 Peter chapter 2 verse 21. For even hereunto were ye called. Kapatid, di ba tinawag kayo ng Diyos? Agree? Amen ho ba? Because Christ also suffered for us. Jesus Christ suffered. Jesus Christ died for you and me in the cross. Kapatid, living as an example that ye should follow His steps. Ibig sabihin, Jesus Christ give us an example for a holy life. Oh, nung pagkamatay ni Jesucristo doon sa crossbar, ganito yan ha, huwag niyong kalimutan. Okay. Ang pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, dalawa yan. Si Jesus Christ at ikaw. Pinako kasama ni Jesucristo yung dati mong ikaw. The same way as when Jesus Christ died, nilibing, died and buried, ikaw man din, ang simbolo nun, binaptize ka, kasama ni Jesucristo, namatay ka, inilibing ka, dato mo ikaw, para pag-ahon mo, ibig sabihin, symbolic of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Yung resurrection niya, ang simbolo nun, yung ikaw nung niloblob, pag-ahon mo sa tubig, you should walk in the newness of life. Amen ho ba? Okay? When Jesus Christ suffered and died on the cross and buried on earth, and when He resurrected, the same symbol that you died, you are buried with Him, and when you come out of the water, sabi nga, you should walk also in the newness of your life. Amen ho ba? Nandun yun sa book of Romans chapter 6. Okay. Next. Last. 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. He that saith he abideth in Him ought himself also so to walk even as He walk. Okay. Ano ibig sabihin yan, Brad? Sino man ang mga anak ng Diyos, he that abideth in Him ba? He that abideth in Jesus Christ ba? Sino mang naka-abide kay Kristo, yun yung mga anak ng Diyos. Hindi yung mga unsaved. Okay? Dapat ang walk din niya, dapat according to the walk of the Holy Spirit, according to the walk and example of Jesus Christ. Amen ho ba? Maliwanag ko ba sa inyo yan? So, why or what is the reasons why Jesus Christ incarnate? One of the reasons to give us an example for a holy life, and then to destroy the works of Satan. At isa pa doon, hindi lang kayo to destroy the works of Satan, to put away sin, to put away sin meaning talagang take away sin. Talagang pinapatawad ka. Yung dugo man niya ang pinapatawad sa atin. And then to become faithful high priest. Faithful high priest meaning we have a priesthood of all believers. Ibig sabihin, kung ano ang ginawa ni Jesucristo, mediating the ungodly to God, ibig sabihin, ganon din ang ating ginagawa. Ibig sabihin, bringing these people, teaching them whatsoever God commanded to us to have a godly life and bring closer unto God. Yun din ang trabaho natin. And then to reveal God the Father, to save sinners, and to confirm the promises of God. Yan ang mga rason kung bakit Jesus Christ was incarnate. Amen ho ba? Kasi kung hindi siya mag-incarnate, Brad, ibig sabihin, magpatuloy lang, Brad, yung law of Moses hanggang ngayon. Pag nagkasala tayo, sabihin ng pare, babayad din, tupa, kulay puti, Fijian, ganito, magpatuloy. Oo. Hintay pa tayo ng hintay ng Misaya. Oo. Kung hindi nag-incarnate ang Diyos in the name of Jesus Christ. Nag-incarnate si Jesus Christ Bakit? Ang final na kapatawaran or atonement ng ating kasalanan ay yung blood ni Jesus Christ. Kasi in the Old Testament, blood of the animals, whereas in the New Testament is the blood of the Lord Jesus. Kaya nga sabi
this is the blood of the New Testament. Kaya nga sabi niya, this is my blood, take it. This is my blood of the New Testament. Take it and do this in remembrance of me. Yun. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Oh, maliwanag ko ba sa inyo? Maliwanag sa inyo ang kaligtasan. Oh, baka na mamaya mawala yung kaligtasan niyo, ha? Okay. Next week, one of the exciting topic na ating pag-aralan, the virgin birth of Jesus Christ according to the Scripture. Okay? According to the Scripture. The virgin birth of Jesus Christ according to the Scripture. Bakit si Jesus Christ pinanganak na ipinanganak siya in a virgin birth? Oh, may mga paliwanag dyan. Kinakailangan ba talaga? Yes. Oh. Okay, mga kapatid? Amen? Any question? Oh. We have 2 minutes or 5 minutes for any questions. Oh. May mga question ba kayo? Question. Brad, meron kang naisip na question? Pastor, yung ano po ba, yung Bible may, ito? Yes, Brad. May verse by verse ba yan? O yung May? verse by verse? Hindi ba yung buong sinulat? Isang kwentong sinulat? O, for example, John 3:16. Oh. Wala yung John 3:16 na yun. Yung number baga. Di ko maintindihan, Brad, tanong. Yung verse by verse. Oh, verse by verse? Oo, yung dati wala yun. Buong istorya yung ano. Kumbaga, wala, hindi nilagyan ng... Nung una, sulat lang. Tapos, ngayon, nilagyan ng verse. Opo, tama yun. Tama yun. Nung una, sulat lang sila ng sulat. Tapos, sa bibliology natin, saan na yan? Mayroong ano doon. Sige lang, hanapin ko yung ano. Ipagpatuloy din natin pag-aaral ng bibliology. Kasi alam niyo kung bakit? Dumating ang panahon na mayroong isang tao, talagang nilagyan niya ng verse. Nilagyan niya ng verse para Parang libro lang natin. Oo, nilagyan ng verse. Mayroon. Di ko maalala kung sinong taong yun. Nilagyan ng verse, tapos na-edit pa siya, na gano'n, ha? Gano'n siya. Gano'n Biblia. Kasi kung wala siyang verse, parang hirap magbasa. Yung nagbabasa ng Bible, pulot ng pulot eh. May verse talaga, para hindi maligaw. Napakaganda ng ginawa niya. Mayroon. Oo. Parang sa Quran. Bakit sa Quran? Parang ganun din kasi yung ano nila. May verse din siya. Kailangan may verse yan. Nasa bibliology yan na topic din. Hanapin ko yan, at least masagot natin yung tanong na yun. Mayroon yan. Andito din yan, Brad. Nandito din yan. Sa hermeneutics na libro. Nandito din yan. May name yun eh. May pangalan ng tao na naglagay ng bersikulo. Naglagay ng verse ba? Mahirap kasi wala kang palatandaan. Katulad nung sa haba nga ng libro eh. Yung Luke at saka yung Book of Acts. Oo. If I'm not mistaken, sa bibliology, yung Book of Luke at saka Book of Acts, isa ang writer dyan eh. Yung ginamit ng Diyos niyan eh, si Luke. Si Luke. Ang sinulat ni Dr. Luke ay Book of Luke at saka Book of Acts. Okay? Siya. So, magkasama yun sa manuscript. Oo. Para kasi sobrang haba ang ginawa, iniwalay. Yung Galatia, Pastor, yung sulat yun. Ha? Yung Galatia. Galatia? Apostle Paul. Apostle Paul. Revelation. Epistle of Apostle Paul to the Church of Galatia. Revelation. Si John. John the Beloved. John the Beloved. Pero wag niyo sabihin na tao lang ang sumulat yan, ha? Ginabayan sila, inutusan din sila ng Holy Spirit to write. Kasi kung kung ang Bible, Brad, is a writes or written or sinulat lang or wrote by man, Brad, may error yan. Ang tao, prone to error yan. Oo. Nandoon yun sa Book of Peter na they were moved by the Holy Ghost to write. Yan, ganun yan. They were, ang pagkasabi doon, holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Yan.
Oo, kasi halimbawa si Jesus Christ, sabi ng tanong ni brother Ryan, nagtanong siya, Pastor, sinong sumulat nung si Jesus Christ na nalangin? Siya lang mag-isa doon eh. Mayroon bang ano doon sa Book of Matthew, doon sa buhay, sinulat yan eh. O, doon ba sila? So, habang nagsalita si Jesus Christ, sinulat ba nila? Hindi. Walang ganon. Oo. Lumipas mo ng napakahabang panahon bago na nasulat yun. Oo. Hindi kayang magsulat ang mga apostles at disciples kung sila-sila lang. It is the Holy Ghost. It is the Holy Spirit ask them or guide them to write. Anong patunay dyan? Hindi nga nag-contradict eh. Hindi nga nag-contradict. Iba-ibang panahon nga sila na sumulat. Hindi sila nag-contradict. That is a proof na hindi basta-basta ang Biblia mo. Oo, ang Biblia natin. Bakit? It is the Holy Spirit. It is the Holy Spirit, the greatest writer and the recorder. Ganun yan, of the Bible. Ganun siya. It is the Holy Spirit. It is God. Ibig sabihin. Context and acceptance. Pero paano yun, Pastor? Merong mga ibang Biblia, Pastor, na iba yung mga interpretasyon. NIV. Wag na. Mayroon kayong ma-encounter na sa bibliology again, sa bibliology na doctrine natin, sa pag-aral natin, dalawa ang linya meaning origin ng Biblia. Alexandria, Egypt, at saka Antioch, Syria. Okay? Nandito yan. Kailangan lang talagang pag-aralan natin. Ibig sabihin, yung King James Bible natin, which is authorized by the King, and we believe that King James Bible is not a version, but a Bible or a Word of God, kasi hango siya sa original manuscript, at totoo at tama ang interpretasyon. Hindi katulad nung mga NIV na yan, ESV or NLTV, parang ganon. Yung mga yon, pag i-trace up mo ang kanilang origin, nagmula sila sa Alexandria, Egypt. Ang Alexandria, Egypt is the home of the infidels. Yung mga hindi ba, mga hindi ba tamang mananampalataya ba, infidel. Oo. Whereas yung King James Bible, pag i-trace back mo ang kanyang origin, mula sa Antioch, Syria, nandoon, Antioch, alam niyo yung Antioch? Yan ang simbahan ni Apostle Paul. Yan ang sinting church ni Apostle Paul. Ayun ang church ni Apostle Paul, kung saan siya miyembro. Okay? Okay? Ang Biblia ay nahati sa 4 na kategori. Antilugumina, homolugumina, at saka apokripa at pseudepigrapha. Yan. Ang homologomena, ito po yung Biblia natin. Nandito. Sa Biblia, sa ating doktrina. Ang antilogomena, may Biblia na mayroong mga furious na mga error ba. Pero tinatanggap naman ng marami. Okay, antilogomena yan. Ang homologomena, ito yun. Okay? Ito yan. Ang apokripa, which is yung sa Catholic, yan, apokripa, nandoon na si Maccabees. Ano yung Book of Maccabees? Wala nang Book of Maccabees dito. Yung Book of Enoch, nandoon yung Esdras. Yan. In the Bell and the Dragon, yung mga ganun ba, mga libro ba, nandoon, kasama doon, pero tinanggap nila. Pero sa homologomena, hindi tinanggap. Kaya ito yan sa atin. Ang meaning ng antilogomena, ang meaning ng apokripa, furious book or error books, accepted by many, which is yun sa kanila. Kaya, no wonder, nagtuturo sila ng purgatory. Yan. Kasi ang purgatory, nandoon sa Book of Maccabees. Yan. Ano pang tanong, Brad? Pastor, yung regarding pa rin sa Biblia. Di ba binanggit mo na yung paggawa ng Bible guided with the Holy Spirit? Yes. So meaning, lahat tama. Yes. No error. So meron tayong 4 yung sinabi mo na klase-klase. Category. So meaning yung 3 category na yon hindi siya guided ng Holy Spirit? Yes. May mali-mali siya? Correct. Yung ano lang,
Yung isa, yung... Homologomena na kung saan ito Yung galing. sama. Oh. Oh. Bakit? Alam mo ba kung sinong nag-scrutinize niyan? Sinong talaga na? Ang tawag niyan, Brad, sa sistema ay canonization. Canonization ang term. Ang canonization, okay, ang meaning ng canonization ganito. Nandito yan eh. Canon. Oh, hindi parang kanton pagkasulat ko. The word canon comes from the rule of law that was used to determine if a book is measured up to a standard. Ang nag-ano niyan ba sa canonization, even the Old Testament, mga Hudyo lang din. Hudyo, mga Jewish scholars. Bakit? Sa Old Testament, pag may Pilipino na mag-canonization sa Bible, ay sino ka? Saan ka nung nandoon ang Diyos? Oh, questionable na yon. Mga Hudyo lang din. Jew. Scholars. Sa Old Testament, mga Masoretes. Masoretes, mga Hudyo yun. Mga grabe mga, karon siguro, mga bukro. Ganon yung mga Hudyo. Kasi sila ang mag-determine. Ay, itong librong to, Book of Isaiah. Ano yung pagkasulat na yan? Pangit, hindi maganda pagkasulat. Halimbawa, Book of Enoch. Hindi kami maniwala dyan kasi sa panahon namin, ang Book of Enoch, wala yan. Daming question dyan eh. Pero kami, ang sulat namin, Genesis. O yun. Sabihin ng mga Hudyo ba, mga Israelite ba, ito, tama to. Totoo ito. Totoo ito. Ganon. O itong Book of Deuteronomy. O ito, totoo yan. Ito talagang nangyari niyan. Sa amin, totoo yan. Ganon ang mga Hudyo, Brad. Oo. Ganon siya. Sa bibliology na topic natin yon. Sa bibliology. Later on, pagkatapos ng Christology, talon tayo doon. Okay? Amen ka ba din? Book of Baruch. Oh, yeah, may Book of Baruch pa nga eh. Yan, pinaward ko sa inyo sa... Pinaward ko po, Pastor, sa Messenger. Oh, trivia. Dictionary was also created the same time they were translating the Bible KJV Webster. Septuagint source natin ng Bible. Yes, correct. Ang Septuagint, binanggit ng Brother Eli, it is a translation from Hebrew to Greek. Ayan. Alam natin yan. Sa ano yan? Sa ating bibliology. Septuagint is a translation. Yung Septuagint, yung mga nag-translate niyan, actually, Sept meaning 70 yan eh. 70 scholars. The translation of the Hebrew Aramaic Bible into Greek. Septuagint yan. Amen mga kapatid? Any question pa? No? Tanong kayo. Malay natin, masagot natin. Pag hindi natin masagot, punta tayo, masagot pa rin natin yan. Parating ng panahon. Okay? Amen? Salamat, Brother Eli, sa iyong Okay? No more questions? So we will pray. Oh Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa kaalaman ng bawat isa. Salamat sa contribution nila, Panginoon, sa katanungan. Purihin po ang inyong pangalan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At salamat sa iyong paggabay sa amin through the Holy Spirit. Gabayan niyo po kami sa sunod pa namin gagawin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. And all these things for your praise and glory. In the name of Jesus Christ, we pray and we thank you. Amen and amen. Amen.